Maligayang pagbati po sa inyo, Ginang Liracan. Ngayon ay papasyal tayo sa Rehiyon 7 at dito natin malalaman kung ano-ano nga ba ang mga karaniwan na makikita dito at kung bakit may mga dumarayo dito galing pa sa iba't ibang lugar. Kaya tara na at tayo mamasyal. Ating tingnan ang kagandahan ng Rehiyon 7. Ang Rehiyon 7 ay ang gitnang Kabisayaan ay isang rehiyon ng Pilipinas na matatagpuan sa mga kapuluan ng Kabisayaan. Ito ay tinatayang pangatlo sa pinakamataong rehiyon at ayon sa Bureau of Agriculture Statistics, pumapangalawa ang rehiyon sa pag-aani ng tubo noong 2009 at pangatlo sa pag-aani ng repolyo. Ang Rehiyon 7 ay ang gitnang Visayas na matatagpuan sa tinatawag na geographical heartland ng bansa. Maburol at bulubundukin ang gitnang Visayas. Matatagpuan dito ang bundok Kanlaon at bundok Mandalagan. Ang Rehiyon 7 ay may 4 na mga lalawigan at kanilang mga kabisera. Narito ang Negros Oriental, Bohol, Cebu, Siquijor. At ito ang kanilang mga kabisera: Dumaguete, Tagbiliran, Cebu City, at Siquijor. Ang Negros Oriental o ang Silangang Negros ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng gitnang Visayas. Sinasakop nito ang timog silangang kalahati ng pulo ng Negros, kasama ang Negros Occidental na sinasakop ang hilagang kanlurang kalahati. Kabilang din dito ang pulo ng Apo, isang tanyag na lugar sa pagsisid para sa mga lokal at banyagang turista. Ang Magaha tribe ay kilala rin bilang antayman sa Bukidnon. Ang kanilang wika ay pinaghalong Hiligaynon at Sugbuhanon. Ang Magahat ay hindi isang grupo na naiiba sa Bukidnon. Ang Magahat ay tumutukoy sa kaugalian ng pagpatay. Kapag ang isang Bukidnon ay pumatay ng isa pa dahil sa pagkamatay ng sinumang miyembro ng pamilya, siya ay tinatawag na Magahat. Ang pagganap ng gawaing ito ang naging dahilan kung bakit naging magahat ang isang tao, isang salitang hinango daw sa terminong Bisaya, Cebuano, na nangangahulugang pumatay. Ang kilos na tinatawag na mag-ahat ay tumutukoy sa pagpatay sa isang inosenteng tao habang ang salarin ay kilala bilang magahat. Ang mga salita rito ay Cebuano at Hiligaynon. Ngayon ay tayo't mamasyal sa mga sikat na pasyalan na makikita sa Negros Oriental o Silangang Negros. Narito ang ilan sa mga sikat. Narito ang Twin Lakes of Balinsa Sayao, Manjuyod White Sandbar o mas kilala rin bilang Maldives of the Philippines, Pulang Bato Falls, Rizal Boulevard, Apo Island at Mount Canlaon. Kapistahan sa Negros Oriental. Ang bawat munisipalidad at lungsod sa Negros Oriental ay may isang malaking fiesta kung saan ang buong populasyon ay sama-samang nagdiriwang ng isang malaking kapistahan. Ang mga festival sa Negros Oriental ay isang linggong pagdiriwang na may maraming iba't ibang mga kaganapan. Ang nangunguna rito ay ang Buglasan Festival. Ang Buglasan Festival, na kilala rin bilang The Festival of Festivals, ay marahil ang pinakaaabangan na mga pagdiriwang sa Negros Oriental. Ipinagdiriwang ang Buglasan sa lungsod ng Dumaguete, ang kapitolyo ng lalawigan sa kalagitnaan ng Oktubre. Ang susunod nito ay ang Tawo-Tawo Festival. Kilala ang Bayawan City sa kanilang Tawo-Tawo Festival na kilala rin bilang Scarecrow Festival. Idinaos ng mga taga-Bayawan ang makulay na pagdiriwang na ito sa ika-18 ng Pebrero. Ang susunod ay ang Langub Festival. Ang Langub Festival ay karaniwang pinagdiriwang sa poblasyon ng Mabinay tuwing ika-24 ng Enero. Itong festival ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga kuweba at relihiyosong paniniwala ng Mabinay. At ang panghuli ay ang Sinulog sa Jimalalod. Kilala rin bilang Hambabalod Festival na ipinagdiriwang noong ika-13 ng Enero upang parangalan ang Santo Niño na may maindayog na pagsasayaw at mga tambol ng samba sa mga lansangan ng munisipyo. Narito ay ang mga sikat na pagkain na makikita sa Negros Oriental: ginataang alimasag, chicken halang-halang,
KBL. Kung kaya tinawag ito na KBL dahil ang nilalaman nito ay ang kadyos, baboy at langka. Meron ding kansi at daing na bangus. Natapos na natin ang pamamasyal sa Negros Oriental. Ngayon ay dadako na naman tayo sa Bohol. Ang Bohol ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Gitnang Visayas. Sinasabi dito na pangalawa sa sinasabing pinakamalaking pook. Dito matatagpuan ang Tarsier. Ang kanilang pangkat etniko ay ang Eskaya. Ang Eskaya tribe, mayroon din silang kakaibang kasaysayang salita mula pa noong panahon ng Biblia. Naniniwala sila na ang mga tao ay nagmula sa isang butterfly o paro-paro na tinatawag na pinya paypaypling. Sa ilang paraan, ang paro-paro ay nakikipag-ugnayan sa isang leyon na nagsilang ng isang unggoy. Ang unggoy na iyon ay nakikipag-asawa sa isa pa at nagsilang ng mga sinaunang tao. Ito ay inilalarawan sa educational chart na ito mula sa kanilang paaralan. Boholano naman ang tawag sa mamamayan sa Bohol. Narito na naman ang mga sikat na pasyalan na makikita sa Bohol. Nangunguna rito ay ang Baclayon Church, Balikasag Island, Chocolate Hills, Philippine Tertiary Sanctuary, Hinagdanan Cave, at Alona Beach. Kapistahan sa Bohol. Bilang isa sa mga pinakasikat na isla sa loob ng Philippine Island, kilala ang Bohol sa maraming kapanapanambig na kaganapan at festival o festas sa mga pagdiriwang na nagaganap sa buong taon. Ang Bohol ay isang magandang lugar para sa isang bakasyon. Narito ang 5 lamang sa mga ipinagdiriwang sa isla ng Pilipinas ng Bohol. Nangunguna rito ay ang Pandayan Festival. Ipinagdiriwang ng Barangay Lonoy sa Jagna ang Pandayan Festival bilang parangal sa St. Joseph the Worker Parish. Pangalawa ay ang Sandugo Festival. Nagaganap sa buong buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang ng Sandugo Festival ang isang blood pact na ginawa sa pagitan ng Spanish explorer na si Miguel Lopez de Legazpi at Dato Sikatuna, Lord of the Bohol Island, noong 1565. Pangatlo ay ang Saulog Festival. Ipinagdiriwang ng Tagbiliran City ang kapistahan ni St. Joseph, ang patron saint ng lungsod, tuwing ika-1 ng Mayo. Isa sa mga pinakahihintayan na okasyon sa Bohol, ang Tagbiliran City Fiesta ay nagtatampok ng maraming kapanapanabik na pangyayari. Pang-apat ay ang Sambat Mascara Irigata Festival. Taon-taon sa unang Sabado ng Disyembre, ipinagdiriwang ng bayan ng Loay ang Sambat Mascara Irigata Festival upang gunitain si St. Francis Xavier. Itinuturing na pangunahing atraksyon ng Loay ang masayang pagdiriwang na ito ay nagtatampok ng market fair, musical competitions, street dancing, at regata na ginaganap sa bukana ng Lobok River. Ang panghuli ay ang Agbunan Festival. Ginaganap noong ika-28 ng Hunyo, ipinagdiriwang ng Agbunan Festival ang mga tradisyon at kultura ng Pilipinas. Ang festival ay isang event na may maraming street dance at parada, pati na rin mga booth na may mga tradisyonal na pagkain. Mga sikat na pagkain ang mayroon sa Bohol. Unang-una rito ay ang ginataang halo-halo, sisig, at pasta carbonara. At syempre, hindi magpapahuli ang mga kakanin. Narito ang maruya, biko, kalamay, browa, torta, at kuntsinta. Pagbati sa iyo, nakaabot ka sa lalawigan ng Cebu, sa Cebu City. Ang lungsod ng Cebu ang ikalawang pinakamahalagang sentro ng urbano ng bansa. Matatagpuan ang pinakamatandang paninirahang Kastila sa bansa. Mas matanda pa sa kapital ng bansa, ang Maynila. Ang Cebu ay tinatawag na Sugbo bago dumating ang mga Kastila. Dito unang lumunsad ang mga Kastila noong taong 1521.
Cebuano o Bisaya naman ang tawag sa mga naninirahan sa Cebu. Ang wika sa Cebu ay Cebuano o Sugbuanon. Ngayon, ihanda ang sarili at ang busa sapagkat tayo ay tutungo sa mga sikat na pasyalan sa Cebu. Unang-una, ang Sira of Flower Garden. Ang Sira of Flower Garden ay matatagpuan papunta sa mas mataas na lugar sa Busay area. Kung hindi ka pa nakakapunta sa Netherlands, marahil ay magkakaroon ka ng ideya sapagkat parang nasa Netherlands ka kapag pumunta ka dito. Kaya tinatawag itong The Little Amsterdam na tourist attraction. Ang mga bulaklak ng celosia o burlas sa mga lokal na nasa pula, lila, dilaw at kahel ay nagbibigay ng Amsterdamish na vibe kagaya ng nasa Netherlands. Ang windmill na nakalagay at ang malamig na hangin ay nagpapakompleto sa magandang tanawin, kaya't nagbibigay ito ng kakaibang view sa mga bisita. Pangalawa, ang Simala Church. Ang Simala Church, ang disenyo nito ay nagmula sa mga katedral sa Europa. Hindi lamang maganda ang istruktura ng lugar, kundi nagpapakita rin ito ng malalim na kultura na nakatanim sa mga Cebuano, ang esensya ng Roman Katoliko. Ang mga monghe na nakatuon sa Birhen Maria ay naninirahan sa simbahang ito. Madalas na binibisita ng mga mananampalataya ang malaking imahe ng Birhen Maria dahil marami ang naniniwala na ito ay milagroso. Bukod pa rito, ang maraming imahe ng Maria na nakasuot ng iba't ibang kultural na kasuotan ay nakakapukaw ng interes ng mga bisita. Pangatlo, ang Magellan's Cross. Alam naman natin na pinili ni Haring Charles I ng Espanya si Ferdinand Magellan upang hanapin ang Spice Islands. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ay nakatungtong sa Pilipinas si Magellan at mga kasamahan nito noong 15 at 21. Partikular na nakatapak sila sa Cebu noong ika-15 ng Marso, 15 at 21. Iniharap ni Magellan ang Kristyanismo sa mga Cebuano at karamihan sa kanila ay tinanggap ang relihiyon. Ang Kawasan Falls ay may 3 yugto ng mga kaskada ng malinaw na turquoise na tubig mula sa mga bukal ng bundok o spring mountain ng Mantalungon. Ang mga talo na ito ay perlas ng Pilipinas. Isa sa mga pinakasikat na tourist spot sa timog ng Cebu ay ang Kawasan Canyon. Itinayo ng komunidad ng Chinese Taoism ang templo na may arkitekturang estilo ng Chinese noong 1972. Ang templo na ito ay naging sikat dahil sa mga artistikong struktura nito. Kahit ang mga hindi naniniwala sa relihiyong Taoism ay nagpupunta sa lugar. Mula sa templo, makikita ang magandang tanawin ng lungsod at pati na rin ang isla ng Mactan. At syempre, para sa mga Taoist, ito ang perpektong lugar upang magdasal o mag-meditate. Mayroong 10,000 artipisyal na mga rosas na pinapailawan ng LED, ang Roses Cafe at marami pa. Karamihan sa mga bisita ay pumupunta doon sa paglubog ng araw upang makita ang magandang pagsalubong ng araw habang pinapailawan ang mga rosas sa gabi. Bukod pa rito, ang may-ari ng cafe na isa ring interior designer ay naglalayong gumawa ng romantic ambience para sa mga magkasintahan. Nag-aalok ang cafe ng masasarap na pagkain na maaari mong masayahan habang nag-aaliw sa magandang view kasama ang inyong kasintahan. Marahil ay namangha ka sa magagandang tanawin at pasyalan sa Cebu. Ngunit, maliban sa mga magagandang pasyalan sa Cebu, ay may mga pista rin na magaganda. Nangunguna rito ang kilalang-kilala nating pista, ang Sinulog Festival. Dinaraos ito tuwing ika-3 ng linggo ng Enero sa Cebu City. Pangalawa naman ay ang Kadaugan sa Mactan Festival sa Cebu City.
Idinaraos ito tuwing Abril 22 hanggang 27 sa Lapu-Lapu City. Pangatlo ay ang Pintos Festival sa Bogo City, Cebu. Idinaraos naman ito tuwing Mayo 26 hanggang 27 sa Bogo City. Pang-apat, ang Kabkaban Festival sa Karkar City. Idinaraos ito tuwing ika-4 na linggo ng Nobyembre sa Karkar City. At ang panghuli, ang Tag-Anito Festival sa Tudela, Cebu. Dinaraos ito tuwing Disyembre 8 hanggang 8 sa Municipality of Tudela. Napagod ka ata sa pamamasyal at sa pagdalo ng mga pista. Halika, saluhan mo ako. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga sikat na pagkain sa Cebu. Pag sinabing Cebu, wag nating kakalimutan ang pinakasikat na pagkain. Nangunguna rito ang lechon. Pangalawa, ang ginabot. Pangatlo, bakasi. Pang-apat, linarang o larang. At ang panglima ay ang masarap na humba. At wag nating kakalimutan ang cruzan crab. Sikat din ang Cebu sa paggawa ng mga gitara. Ang akala mo siguro ay tapos na tayo sa pamamasyal. Diyan kayo nagkakamali. Ngayon, tutungo naman tayo sa Siquijor. Ang Siquijor ay ang pinakamaliit na pulo sa gitnang Kabisayaan at ang Siquijor ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas. Siquijor din ang pangalan ng kabisirang bayan nito. Matatagpuan sa hilagang kanluran ng lalawigan, ang Cebu at Negros Oriental. Sa dakong hilagang silangan naman, ang Bohol at sa timog sa ibayo ng dagat Bohol ang Mindanao. Ang mga Ati ay isang pangkat etniko ng mga Negrito na nasa Panay sa Kabisayaan sa Siquijor. Na nasa gitnang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas, sila ay mayroong kaugnayang henetiko sa iba pang mga pangkat etniko ng mga Negrito sa Pilipinas katulad ng mga Aita ng Luzon, ng Batak ng Palawan at Mamanwa ng Mindanao. Ang tawag naman sa mga tao sa mga nakatira sa Siquijor ay Siquijudnon at ang kanilang wika na ginagamit ay Cebuano o Bisaya. Ngayon naman ay dumako tayo sa sikat na pasyalan sa Siquijor. Unang-una, ang Cambugahay Falls. Pangalawa, Siquijor Butterfly Sanctuary. Pangatlo ay ang Paliton Beach. Pang-apat naman, Lagan Falls. At panglima, ang Tulapos Marine Sanctuary. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga kapistahan. Nangunguna na rito ang Tubod Festival. Dinaraos tuwing March 19. Ang Canoan Festival. Dinaraos tuwing May 3. Ang Saging Festival, dinaraos mo tuwing May 15. Lubi Festival, dinaraos tuwing May 21 hanggang 24. Ang Pamukad Festival ay tuwing July 16. At ang huli, Bugwas Festival tuwing August 27 hanggang August 30. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ng pagkain. Nangunguna rito ang sutukil, nilagpang, lauoy sa baroto, at pang-apat ay ang saang sa alat, sa luwaki, at binasoy. At huwag natin kakalimutan ang pasalubong, banana crackers, at peanut crunch. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang hanap buhay sa Rehiyon 7. Una-unang palay, nyog, tubo, at tabako, at abaka. At ang pangingisda. Sa industriyang pantahanan naman ay ang paggawaan ng gitara, paghahabi ng tela, at pagdadaing ng pagtutuyo ng isda. Isama na rin ang rosquillos, dried mangoes, and peanut kisses. Ang Rehiyon 7 ay may lawak na 14,951 km. Ang Rehiyon 7 ay pagitan ng Kanlurang Visayas at Silangang Visayas. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa klima. Ang tag-init ay tumatagal ng 1 hanggang 3 buwan.
Ang tag-ulan ay buong taon. Hindi masyadong maulan sa Negros Oriental at timog ng Cebu. Pantay sa Hilagang Cebu at Bohol. Nadako naman tayo sa panitikan. Ang tigmo ay bugtong. Sanglitanan, sa luwikain, diwata o kasabihan, ambahan o biyao o awiting bayan. Sa loma, awit ng madaragat, hila, hulo, hia, awit panggawain. Kando, awit ng epiko. Kunogon, awit ng namatayan. Tirana, awit sa debate o pagtatalo. Balitaw, awit ng pag-ibig. Hibuil o ibayle, awit ng paglalakbay ng mga taga-Negros. Dayegon, awit ng pangharana. Sambutani o Tagaluylay, awit ng pagbitay sa kaaway at iba pa. Mga alamat, ang usok ng hari sa bukid. Ang alamat ng Chocolate Hills. Ang kwento ay sugilan nun. Ang maikling kwento, mubong sugilan nun. Ang anekdota ay pinadalagan. Ang gumulay saysay ay tinatawag nating sanaysay na uukol sa paliwanag sa politika, kasaysayan, kultura, lugar, at mga kaugalian. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sikat na mga tao sa Rehiyon 7. Vicente Soto. Siya ay tinaguri ang ama ng literaturang Cebuano at ama ng malayang pamamahayag. Si Vicente Soto ay dating senador at may akda ng Press Freedom Law na ito ay Soto Law na Republic Act 53. Maming ang isa sa mga akda ni Vicente Soto ang kauna-unahang maikling kwento sa wikang Cebuano. Pangalawa, si Estrella Alfon. Nagwagi ng mahigit kumulang sa 10 karangalan sa maikling kwento, dula, sa Freak Press sa San Carlos Palanca and Arena Theater Contest. At ang panghuli, si Rene Estrella Amper. Nagkamit ng ikalawang gantimpala sa Don Carlos Palanca and Arena Theater Contest. Ang kanyang koleksyon ng tula na All Else is Grace noong 1989. Maraming salamat.